1 John chapter 2, basahin po natin ang verses 1 to 17. 1 John chapter 2, verses 1 to 17. First John chapter 2, verses 1 to 17. Kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 17. Verse 1, My little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Kayo po. And he is the propitiation for our sins, and not for our sin, but also for the sins of the whole world. And hereby we do know that we know him if we keep his commandments. Verse 4. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the rest of them believe. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Verse 6. He that saith, he abideth in him, ought himself also to walk, even as he walked. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Verse 8. Again, a new commandment I write unto you, which is your name and in you, because their time is past, and the fear is not. He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness, even until now. Verse 10. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none patient and stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness that blinded his eyes. Verse 12. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. Verse 14. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are so full, God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Verse 17, altogether ready with. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay umuko, pumiti, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig na kailanman po ay hindi po nagbabago at nananatili pong tapat hanggang ngayon. Salamat po sa katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit sa ligtasan. Sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy mo pong dinirinig ang aming pong mga panalangin at kailanman po hindi mo po pinabayaan ang iyong pong mga anak na talagang mamalimos po ng tinapay. Sinabi mo po ito sa iyong pong banal na salita, I have been young and now I am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor receive begging bread. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy ka naming paglingkuran, samahan mo po kami gabayan sa paglilingkod po namin sa inyo. Wala kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Banal Espiritu, pakapuspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Tulungan na laging kalooban mo ang siyang aming masunod, hindi ang aming pong mga kagustuhan. Dalangin ko po ang paglagong spiritual ng mga kapatiran po dito, maging kagamit-gamit pong patuloy sa paglilingkod po sa inyo sa inyong pong gawain. At nawa po, Panginoon, patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa ang pag-ibig. At nawa ay alisin ang galit, at nawa po, Panginoon, ay makita na kami po ay patuloy na lumalakad sa liwanag. Pagpalain po pangangaral ngayong gabi, itago mo po ako sa inyong likuran at dalangin ko po na magkaroon po ng isang matagumpay, maayos, mapayapang halalan ngayong pong Mayo. At nawa po, Panginoon, ay tunay na
malagay sa posisyon ng iyong kalooban. Salamat po, Ama, sasamahan mo po ang bawat isa sa pagpili ng kanila pong iboboto ngayong pumayo. Ito po yung aking dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. May nanalo na. So, ay talaga naman mayroon nanalo. At may nananalo at may natatalo. So yun po. Ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal. 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. So ngayong gabi, ang title ng mensahe, Do We Love God? Ito po ang title ng mensahe po sa atin ngayong gabi. Mahal ba natin ang Diyos o ang mundo? Kasi kung hindi natin mahal ang Diyos, isa lamang po ang sigurado po dito na talagang ang iniibig natin ay ang mundo, ang mga bagay sa mundo ito. Maraming mga tao ngayon tunay na talagang nakakalungkot based on my observation. Mas mahal nila ang pusa kaysa sa Diyos. Mas mahal nila ang aso kaysa sa Diyos. Laging iniisip, may kakainin pa ba ang aking pusa bukas? Diba? So, mas ginagastusan ng mga aso kaysa magbigay para sa gawain ng Panginoon. Kaya based on my observation, maraming tao mas minamahal ang mga bagay sa mundong ito kaysa sa Diyos, kaysa sa gawain ng Diyos. Mas mahal nila ang kanilang cellphone sapagkat talagang ang cellphone ay hindi mabitaw-bitawan kahit preaching na. Ang hawak pa rin ay cellphone sa halip na Bible, notebook, ballpen at isusulat ang title ng mensahe, isusulat ang text, isusulat ang points, pero ang kanilang hawak pa rin ay talagang mga cellphone. So, ibig sabihin, mas mahal ng maraming tao ang mga bagay sa mundong ito. Love not the world, neither the things that are in the world. Matutulog na lahat, talagang cellphone pa rin. At kinakalimutan ang pagdi-devotion sa gabi at sa pagkagising sa umaga ay nakakalimutan din ang pagpipray. So, love not the world. At sinabi nga po dito sa verse 17, bakit hindi natin dapat ibigin ang mundo? Ang sabi po ng verse 17, and the world passeth away. Ang mundong ito, ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas, masisira. Ang mga bagay sa mundong ito ay temporary. So maraming bahay, gusali ang nasira sa isang malakas na lindol. Sa Myanmar, sa Thailand, at ng mga bumagyo, maraming bahay ang nasira, maraming sasakyan ang nasira, ang kanilang mga pera ay nalubog sa baha. So yan ang mga bagay sa mundong ito. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So ito po yung sinasabi po ng Bible. At doon po sa langit, hindi natin madadala ang mga bagay sa mundong ito. So hindi natin, pagdating natin sa langit, madadala ba natin ang ating Mercedes-Benz? Pastor, wala. Kaya hindi talaga madadala. Diba? So yun po ang katotohanan na talaga ang mga bagay sa mundong ito ay hindi natin madadala sa hukay. So kung meron man tayong madala sa hukay, isang kapirasong damit. Diba? At sapagkat wala naman ako nakita ng nilibing na walang damit. So yun ang katotohanan. Pero hanggang hukay lang yon. At sa langit, pagdating natin sa langit, eh, meron tayong damit na hindi na kailangang laphan. Diba? Na talagang meron tayong damit na laging bago. Yun ang katotohanan. Kaya love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So do we love God? Sana ang ating pag-ibig sa Diyos, our love to God, it should be eternal. It should be established. It should be existent. Kailangan talagang hindi pa bago-bago ang ating pag-ibig sa Diyos. Hindi yung mahal mo lamang ang Diyos dahil meron kang blessings. Sa totoo lang, araw-araw tayo po ay may blessings na galing sa Panginoon. Yun po ang katotohanan. Hindi dahil meron kang bagong cellphone, hindi dahil meron kang magandang relo. So that's not blessings. So sa araw-araw tayo po ay may blessings. Na dapat ang pagmamahal sa Diyos, talagang makita natin na talagang tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Laging may biyaya ang Diyos sa atin. So kung wala mang mga material na blessings,
Huwag mo sabihin, kakaawa naman ako. Wala na akong natatanggap. Mali. Sa bawat umaga pa lang may natatanggap na tayo. Yung ikaw ay buhay, ikaw ay malakas, ikaw ay may natulugan, ikaw ay nagising. So yun yung mga blessings na ating natatanggap sa ating Panginoon. Kaya dapat umaga pa lang, salamat na. Kaya dapat ang pag-ibig natin sa Diyos, kung talaga mahal natin ang Diyos, it should be eternal, established, and existent. Nakikita. Hindi yung sa salita lang. Diba? Ano sabi ng 1 John chapter 3 verse 18? Sabi po ng verse 18, "My little children, let us not love in word." Huwag tayong magsiibig sa salita lamang, neither in tongue, sa dila lang o sa muso lang, dapat sa puso talaga. But in deed and in truth, dapat ang ating pag-ibig existent nakikita sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. If you love me, keep my commandments. That's the love to God. Yan ang pag-ibig sa Diyos na talagang makikita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya mga kapatid, kung mahal talaga natin ang Diyos, sana'y huwag natin pabayaan ang prayer meeting. Huwag natin pabayaan ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, yung ating devotion, day and night, yung ating prayer time. Huwag natin pabayaan ang ating Sunday worship. Kung talaga mahal natin ang Diyos, umatin tayo na maghapon. Sabi nga ni Brother Luis, di ba? Have obedience, still disobedience. Kaya dapat talaga kung tayo isasamba kapag araw ng linggo, ibigay na natin to na maghapon. So mga kapatid, mga minamahal, that is love. Yan ang pag-ibig na dapat makita sa atin, yung pag-ibig natin sa Diyos. It should be eternal, established, and existent. Na ito ay talagang commitment natin. Hindi yung minsan kasi para bagang mahal mo ang Diyos dahil natatanggap ka. Dapat ang pagmamahal ay tuloy-tuloy. Sa mag-asawa, till death do us part. Yun, nagkatigilan na. Dalawa na. Diba? Till death do us part, for better or for worse. Diba? In richer and in poorer. Diba? In sickness and in health. So yun po ang pagmamahala na mag-asawa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat talagang eternal. So ngayong gabi mga kapatid, loving this world, ano ba? Bago natin puntahan pa mga puntos, kasi baka sabihin naman ng mga tao, misinterpret nila ako, na ibig sabihin ba nito, Pastor Jazz, hindi natin iibigin ang mundong ito? Hindi ba natin iibigin ang mga kalikasan sa mundo ito? Na ating bang sisirain? Yung bang ibig sabihin ng love, not the world? Hindi po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin ito. Ang ibig sabihin lamang po ng love, not the world, yung sanglibutan, na not to the point na makakahadlang ang mga bagay sa mundong ito sa ating pag-ibig sa Diyos. Not to the point na dahil sa aso, dahil sa pusa, hindi tayo makakatid sa pagsamba. Hindi dapat mahadlangan yung ating ginagawang paglilingkod. At ang sinasabi nga po dito, love not the world, tingnan niyo po ang verse 16. Ito po yung sinasabi, huwag natin ibigin ang sanglibutan. For all that is in the world, sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, the lust of the flesh, ito yung hindi natin iibigin. Yung pita ng ating laman, yung hindi natin susundin ang pita ng ating laman, lust of the flesh, and the lust of the eyes, yung pita ng ating mata, yung pagnanasa ng ating mata, and the pride of life. Ito po yung sinasabi na love not the world. Kasi ang ibang tao, iniibig nila yung lust of the flesh, na talagang sila nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ng mga kalibugan. May asawa na naghahanap pa ng iba. Diba? So yun po yung sinasabing lust of the flesh na talagang sinusunod nila. And then lust of the eyes na talagang kapag may nakitang bago or kapag may nakitang maganda, may nakitang gwapo, ay papalitan ko na ito. Mayroon pa pala mas gwapo, mayroon pa pala mas maganda. Diba? So nakakita ng magandang cellphone, o papalitan na rin. So yung cellphone na nagagamit pa naman,
Diba? So nakakita ng latest. So yan po yung mga lust of the eyes and then pride of life. Na talagang maraming mga tao ngayon ay talagang ma-pride at mayayabang ang tao ngayon. So yun po yung sinasabing love not the world. So, and then sabi pa nga dito, neither the things that are in the world. So ang katotohanan, mas minamahal nga ng ibang tao yung mga bagay sa mundong ito. Pero hindi nila iniisip ang Diyos. Hindi sila nagtatanong, mahal ko ba ang Diyos? Paano ko ba may papakita? Paano ko ba mapapatunayan ang pag-ibig sa Diyos? Sapagkat talagang nakakalungkot, mas mahal nila ang pusa. Kapag namatay ang pusa o ang aso, umiiyak sila. Di ba? Kapag nawala ang cellphone, kapag hindi sila in sa cellphone, talagang nangungulit sa kanilang magulang. Ma, gusto ko noon. Pa, gusto ko noon. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang sabi ng Bible, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Loving this world, it will cause us to sin. Kapag inibig natin ang sanglibutan, kaya nga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, yung mga bagay sa mundong ito, it will cause us to sin. Ito yung magdudulot sa atin upang tayo magkasala. Verse 1, ang sabi po dito, my little children, these things write I unto you. Mumunti kong mga anak, isinusulat ko sa inyo mga bagay na ito, that ye sin not, upang kayo ay huwag magkasala. So, it will cause us to sin. Kapag pinili natin, di ba, maraming tao hindi makapanambahan. Bakit? Hindi maiwan ang kanilang mga tahanan. Hindi maiwan ang kanilang mga trabaho. Hindi maiwan ang kanilang boyfriend, girlfriend. So, ang utos sa atin, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, it will cause us to sin. Itong magiging dahilan ng ating pagkakasala. At ang sabi pa po ng verse 4, tingnan niyo po yung Bible sa verse 4. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. Minsan, bakit hindi masunod ang salita ng Diyos? Sapagkat dahil nga sa mga material ng bagay, pag-ibig sa sanglibutan ito. So ang sinasabi po ng talata, ang nagsasabing kilala niya ang Diyos, ang nagsasabing kilala niya si Kristo, at hindi naman tumutupad sa kanyang mga utos, is a liar. So ang pag-ibig sa mga bagay sa mundong ito, ang pag-ibig sa mga trabaho o sa mga pagsikat o sa pagyaman, minsan nagdudulot ng pagsisinungaling. Kung bakit nakakapagsinungaling ang isang tao, bakit hindi magawang sumunod sa utos ng Diyos? Dahil nga iniibig ang mga bagay sa sanglibutan ito. So yun po, ang siya nagsasabi na kilala ang Diyos sa Panginoong Jesus, pero hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay isang sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya, and the truth is not in him. And then verse 16, tingnan niyo po ang inyong Bible sa verse 16. Ano pa sabi dito? Sa verse 16, yun. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And then verse 22, tingnan niyo po yung Bible sa verse 22. Who is a liar? Sino ba sinungaling? But he that denieth that Jesus is the Christ, na itinatangking ang Panginoong Jesus ay Kristo, itinatangking ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas, itinatangking ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos, sila ang mga sinungaling. He is Antichrist, siya ay isang Antikristo, that denieth the Father and the Son, na tinatanggihan, hindi kinikilala ang Ama at ang Anak. So mga kapatid, loving this world, it will cause us to sin. Ito ang magdudulot sa ating upang tayo po ay magkasala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa, loving this world, it will cause us. Verse 19, tingnan niyo po yung Bible sa verse 19. They went out from us, but they were not of us. So sila ay lumayo sa atin, sapagkat hindi sila sa atin. If they had been of us, kung sila'y sa atin, they would no doubt
have continued with us, but they went out, that they might be made manifest, that they were not all of us. So pangalawa po mga kapatid, loving this world, the things that are in the world, it will cause us separation from God's will. Ito magdudulot sa ating upang tayo po ay mapalayo sa kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano naghangad yumaman. Sinasabi na nga po, hindi naman masamang yumaman. As long as ginagawa mo ito for God's glory. As long as ikaw ay talagang nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod, sa gawain ng Panginoon, nasa sa ministry ka pa rin. So, loving this world, it will cause a separation from God's will. At ang sabi nga po ng verse 24, tingnan niyo po yung Bible. Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you. Dapat ang isang Kristiyano ay nananatili kay Kristo sa gawain ng Diyos. Ye also shall continue in the Son and in the Father. So bakit hindi makapagpatuloy? Mas inibig nila ang mundo, ang mga bagay sa sanglibutan ito. So loving this world, it will cause us separation from God's will. Salamat sa mga kapatiran na kahit hindi natin kasama dito, pero sila po ay nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Sila po ay nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos na ginagawa pa rin nila ang kalooban ng Diyos. Wala namang po problema kung kayo po ay mapalayo dito sa Jesus Christ Bible Baptist Church. Pero sana pagdating ninyo sa ibang lugar, hahanap kayo ng Baptist Christian Church at doon kayo ay magpapatuloy, maglilingkod sa sangka at magpapagamit sa gawain ng Panginoon. So walang masama kung kayo ay mag-a-abroad sapagkat gusto nyo magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero doon po sa abroad, napakarami na rin po ng Baptist Christian Church. Kaya wala pong dahilan para hindi natin may pagpatuloy ang ating paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it will cause us separation from God's will. Verse 28, tingnan niyo po Bible. And now will children abide in Him. So talagang ang nais ng Diyos sa atin ay tayo manatili sa Kanya. That when He shall appear, we may have confidence, meron tayong pagtitiwala sa Kanyang pagpapakita, sa Kanyang pagbabalik, and not be ashamed before Him at His coming. Maraming Kristiyano sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus nakatungo, nakayuko, hindi taas noo, hindi makatingin ng harapan sa ating Panginoon Jesus. Bakit? Sapagkat hindi nila nagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi nila nagawa ang pinag-uutos ng Diyos. At sila'y nakatungo, bakit? Sapagkat pinili nilang lumayo sa kalooban ng Diyos. Sa kanilang paglayo ay talagang wala silang pagsunod o paglilingkod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, wala tayong may dadahilan sa Diyos para hindi tayo maging kagamit-gamit. Sasabihin natin, Pastor, napalayo na ako napapunta na ako dito. Wala ditong Baptist Church. Ang Baptist Church po ay talagang kalat na sa buong mundo. Yan ang katotohanan. Hindi natin pwedeng sabihin na talagang malayo at sapagkat meron na nga po tayo narinig ng mga patotoo na from Malaysia to Singapore pupunta para lamang manambahan. So walang problema sa kanila, baliwala sa kanila. Kung sila man ay gumastos ng malaki, makapunta lamang sa pagsamba sa panambahan. Kaya hindi problema kung malayo. So mga kapatid, mga minamahal, loving this world, the things that are in the world, it will cause us separation from God's will. Ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 21. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 6, verse 21. Verse 21, for where your treasure is,
there will your heart be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ay nandoon ang iyong puso. So, minsan, bakit napapalayo talaga ang maraming tao sa kalooban ng Diyos, hindi na nakakapaglingkod sapagkat mas inibig nila ang kayamanan sa mundong ito. Mas inibig nila ang pagsikat sa mundong ito. Isa lang ang dapat sumikat, walang iba ang kundi ang Panginoong Jesus. Pangatlo, verse 11. 1 John chapter 2, verse 11. Verse 11, sabi po dito, but he that hated his brother, ang napupuot na nagagalit sa kanyang kapatid. Baka sabihin nyo, sa lalaki lang ito ha. General po yan. Brother lamang po binanggit niya, pero kung ikaw ay galit sa kapatid nating babae, di ba? So sabi dito, but he that hated his brother is in darkness, ay nasa kadiliman, and walketh in darkness, namumuhay sa kadiliman, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Kaya talagang ang galit ay nagbibigay sa atin, nagdudulot ng pagkabulag. Okay? So, loving this world, it will cause us to self-destruction. Ito po ay nagdudulot sa atin ng ating pagbagsak, ng ating sariling pagbagsak. Tingnan nyo. Kaya hindi po maganda sa isang tao ang naninira. Diba? Yung sinisiraan ng kapwa. Kasi kapag siniraan natin ang ating kapwa, let's say, halimbawa, ako, pastor ako, kung ano ang mga pinagsasabi ko kay Brother Edwin. So, hindi si Brother Edwin ang aking sinisiraan. Ang sinisira ko, sarili ko mismo. Ang ipinapagsak ko, sarili ko mismo. Kaya bago natin siraan ang ating kapwa, ang isang tao, isipin po natin kung siya'y ating sinisiraan, ang dami nating sinasabi masama against sa kanya, laban sa kanya, ipinapagsak natin mismo ang ating sarili. Ang ating ipinapagsak, ang ating sinisira ay ang ating sarili. Kaya sana sa ating buhay bilang tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mananampalataya, Baptist Christian, huwag nating siraan ang ating kapwa. It will cause us to self-destruction. Sarili natin ang ating ibinabagsak. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang loving this world, the things that are in the world, it will cause us self-destruction. Doon po sa prodigal sa Luke chapter 15, tinan po natin ang ating pong Bible, beginning verse 11 to 19. Dito po ay inibig ng anak ang mundo, ang kalayawan sa mundong ito, kayamanan. At nung nakuha niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang parte, siya ay talagang lumayo sa Ama, pinili ang mga bagay sa mundong ito. So ito'y nagdulot sa kanya ng kanyang pagbagsak. Sabi po ng Luke chapter 15 verse 11, tingnan niyo po yung Bible, and he said, a certain man had two sons. Mayroong isang tao na mayroong po dalawang anak na lalaki. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that fallen to me. And he divided unto them his living. So hiningi ng bunso ang kanyang kaparte, ang kanyang mana, at ibinigay naman ng ama. And then verse 13, and not many days after, the younger son gathered all together and took his journey. So pagkatapos na maipon ng bunso ang kanyang mga mana, siya ay naglakbay into a far country, sa malayong lugar, sa malayong bansa, and there wasted his substance with riotous living. Na talagang inaksaya niya ang kanyang pamumuhay, ang kanyang mana sa mga walang kwentang pamumuhay, sa magulong pamumuhay, riotous living. 14. And when he had spent all, naubos ng lahat, there arose a mighty famine, nagkaroon ng matinding kagutuman in that land sa lupaing yaon. And he began to be in want, at siya nagsimula na mangailangan. So pumunta siya sa malayong lugar, at doon ay talagang inaksaya ang pamumuhay, walang pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Di ba? Verse 15, and he went and joined himself to a citizens of that country, and he sent him into his fields to feed swine. So dahil nagkaroon ng kagutungan, kailangan niyang kumain. Kaya siya po ay napasukan bilang tagapagpakain ng mga baboy. And then verse 16, and he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. So para sinasabi niya, mabuti pa mga baboy, nabubusog at halos gusto na niyang kainin pa ang pagkain ng baboy, at walang sino man tao ang nagpapakain sa kanya. Verse 17, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough? Gaano karami ang upahan ng aking ama, subalit sila ay mayroong pagkain sapat, at sila ay talagang hindi nagugutom. And I perish with hunger, at ako ay narito na nagugutom. Verse 18, I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Verse 19, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. So nagkaroon ng kagutungan, at makikita natin yung pagbagsak o yung hindi pagtatagumpay ng anak na ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, loving this world, it will cause us to self-destruction. Kaya mga kapatid, sana'y mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Mahalin natin ang Diyos ng lubusan. Ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi dapat pabago-bago. Dapat ito talagang eternal, established, and existent. So yun po ang pangatlo, it will cause us to self-distractions. And then the last, mga kapatid, verse 28. Tinan po natin ang ating po Bible sa 1 John chapter 2, verse 28. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Ang iba, ayaw pa nilang bumalik ang Panginoon. Ang iba, hindi handa umarap sa Panginoon, sapagkat pinili nga nila na ipigil ang sanglibutan ito. So it will cause us sorrow. Loving this world, the things that are in the world, will cause us sorrow. Magdudulot ito sa atin ng kalungkutan. Inibig na maraming tao ang kanilang magagandang bahay. Anong nangyari sa kanilang magandang bahay? Inibig na maraming tao ang kanilang mga sasakyan. Anong nangyari sa kanilang mga sasakyan? Inibig ng tao ang kanilang pera, ang kanilang trabaho. Anong nangyari sa kanilang pera at trabaho? So mga kapatid, loving this world will cause us sorrow. Magbibigay ito ng kalungkutan sa atin. John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. Ano po sabi ng Bible ng ating Panginoong Hesus? Sa John chapter 16, verse 33. Kaya sa paglilingkod, talagang may support man o wala, may pera man o wala, tuloy ang paglilingkod. At kaya nga po, sasabihin ko po sa inyo, 2 days, ang laman ng aking bulsa, puro barya. Pero ganun pa man, salamat, kumakain pa rin. So mga kapatid, sabi po ng verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulations. So yun po, nasa mundong ito ay mayroong kapighatian, but be of good cheer, I have overcome the world. Kaya mga kapatid, mga minamahal, love not the world. So kung iniibig natin ang sanglibutan ito, it will cause us sorrow. Magbibigay ito sa atin ng kalungkutan. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Sapagkat sa mundong ito ay kapighatian, kalungkutan, tribulation. So 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Ano po sabi ng Bible? Sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 19. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Verse 19, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing,
Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? So ito po yung ating pong pag-asa. Ito yung ating kagalakan. Yung crown of rejoicing. Ang ating kagalakan ay yung po pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Dapat yan ang ating kagalakan. Hindi ang mga bagay sa mundong ito. So, ibigin natin ang mundong ito, it will cause us sorrow. Tignan nyo, dahil ang tao naiinggit, wala silang magandang cellphone. Dahil ang tao naiinggit, wala silang gintong relo. Diba? Sila yung nalulungkot. So, ako maganda lang magsuot. Diba? Maporma lamang magsuot. Mukha lang mayaman. Pero, pordoy. Sabi nga, sino ba may sabing pordoy? Kanina ko may naririnig yung pordoy, salitang pordoy. So, mukha lang may pera. May pera na nga barya. Pero ganun pa nga, tuloy pa rin po ang paglilingkod. So yun po mga kapatid, mga minamahal, it will cause us sorrow. So, sina Apostol Pablo, Apostol Juan, and then Apostol Pedro, they love not the world. Hindi nila inibig ang sanglibutan ito. They love not pleasures of the world. They love not popularity. They love not prosperity. They love not position. So, hindi po nila inibig ang mga kalayawan sa mundong ito. So, yun po ang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal. Sa ating paglilingkod, huwag natin hangarin sumikat. Huwag natin hangarin na itaas ang ating sarili. Huwag natin ibigin ang mga kalayawan sa mundong ito. So, ito po ang pinakita sa ating ng mga alagad. Wala silang magandang bahay, wala silang sweldo sa kanilang paglilingkod, hindi nila hinangad na makapunta kung saan mang lugar. Maaaring si Pablo ay nakakapunta ng Roma, nakakapunta sa iba't ibang lugar sa Asia, pero hindi para mamasyal. Si Pablo ay nakapunta sa iba't ibang lugar dahil sa pagmimisyon, dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ng kaligtasan na hindi sa gawa, ang kaligtasan na hindi sa relihiyon, ang kaligtasan na hindi sa pagsunod sa kautusan, ang kaligtasan na hindi sa bautismo, kundi pinangaral ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Itinuro, ibinahagi ni Pablo na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So sa pagtatapos, balikan po natin, dito po tayo magtapos. 1 John pa rin, chapter 2, verse 9 to 11. Verse 9 to 11. Verse 9. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness, even until now. Kaya mga kapatid, mga minamahal, alisin ang galit sa ating puso at isipan. Verse 10, He that loveth his brother abideth in the light. So dapat talagang umiiral sa atin ang pagmamahalan. And there is none occasions of stumbling in him. Verse 11, But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. And then, tingnan pa po natin, yung sinabi pa po dito, na Antichrist, nasan ba yun? Verse 22. O simulan natin sa okay, so verse 22. Kasi mayroon po nabasa. Sabi dito, Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. And then, I think sa ibang verse ko yung nabasa na talagang in the last time. Na talagang we are in the last time, we are in the last days. Na talagang noon pa man po ay talagang umikiran na yung huling araw. Sapagkat noon pa man ay marami na tumatanggi, hindi tinatanggap, hindi kinikilala ang Panginoong Hesus.
na talagang ang Panginoong Jesus ang Kristo at tagapagligtas, tunay na Diyos. Kaya talaga noon pa man po ay nagsimula na ang last days. So Matthew 22 verse 37-39, last na po. Kaya sana tanungin po natin ang ating pong sarili. Mahal ba natin ang Diyos? Do we love God? Sapagkat sabi po ng talata sa Matthew 22 verse 37 hanggang 39, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 40, On these two commandments hang all the law and the prophets. So ang tanong, gaano natin kamahal ang Diyos? Gaano natin kamahal ang Diyos? Kung sa mga mag-asawa, till death do us part, sana ganun din sa atin, na talagang till death do us part. Na sana ang ating pagmamahal sa Diyos ay talagang eternal. To God be the glory, tayo po'y tumayo. For better or for worse, in sickness or in health, for richer or in poorer, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli salamat po sa inyong pong banal na salita na aming pong napag-aralan, na nagbigay sa amin ang hamon, na patuloy ka namin paglingkuran, patunayan ang aming pong pag-ibig sa iyo, hindi sa salita, hindi sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Salamat po sa buhay po ng mga alagad, tunay, na talagang ang kanila pong pag-ibig ay totoo at tapat. Talagang genuine ang kanilang pag-ibig sa iyo, sapagkat sila po ay naglingkod hanggang kamatayan, na sila po ay sumunod sa iyong mga utos, sa iyong kalooban, na walang hinihintay na kapalit. Sa kanila pong buhay, hindi po namin nakita na sila po'y nagkaroon ng magandang bahay. Hindi po namin nakita na sila po'y nagkaroon ng magandang sasakyan. Hindi po namin nakita na sila po'y naglingkod ng dahil sa pera. Kaya talaga ang kanila pong paglilingkod, pag-ibig sa iyo, totoo at tapat. Kaya sa aming din pong buhay, sa aming pong ginagawang paglilingkod, pagsunod sa iyong kalooban, at sana talaga makita sa amin na tunay ka naming minamahal. Salamat po sa gabing ito sa iyong pong mga banal na salita na nahayag. Nawa ito po'y tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At tulungan mo po kami na ito po'y aming pong may apply sa aming pong buhay. May bahagi sa aming pong kapwa. Alisin mo po sa aming pong puso't isipan anumang galit, karumihan, kasamaan, kasalanan. Naway talagang natanggap namin na maluwag sa aming puso't isipan ang inyong pong banal na salita. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bayan ng mataas na kahoy. Ang bansang ito, patuloy mo pong pagpalain. Maghari dito ang kapayapaan, pagkakaisa ng mga nanunungkulan. Ilusin mo po sila na sila po'y maglingkod ng tapat at magkaisa. Ito po'y aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.